Ito naman po, iba po ito. Marso ngayong taon ay muli ng pinayagan ng Philippine National Police o PNP na bumili at magmay-ari ng semi-automatic high-powered firearms ang mga sibilyan. Ipinagbawal noong 2018 ang pagkakaroon ng mga baril na may matataas na kalibre sa pangambang magamit ito sa terorismo. Pabor naman ang mga nagbebenta ng baril at gun owners para ma-regulate ang mga lehitimong nagmamay-ari ng baril. Pero kahit paigpit ang proseso ng pagkakaroon ng baril, tila may ilan pa rin na hindi sumusunod sa mga patakaran ng responsabling gun ownership at nagagamit sa maling paraan ang baril. Kaya dapat alam mo ang ilang safety tips kung nagmamay-ari ka nito o malagay sa sitwasyong nanganganib ang buhay. Makakasama natin ang self-defense expert na si Dindo De Jesus. Dindo, magandang gabi sa iyo. Nice to see you again. See you again. 2019 yata, nung tayo nag-usap, ano? Yes. Bagong lahat, kailan ba dapat gumamit ng baril? Ang baril kasi ginawa yan for self-defense eh. So let's say lahat ng license nasa iyo na. So yung maganda siya sa bahay. Protection sa bahay. Sa bahay. Let's say may papasok sa loob ng bahay, home invasion. So kailangan protektahan yung bahay mo tsaka yung mga kasama mo sa bahay, kamag-anak mo. So maganda siyang At dapat alam mong gamitin. Of course. So, Hindi pwede magkaroon ng baril. Hindi basta babaril ka. Sabihin na natin kailangan mo talagang ilabas at ihanda ang iyong baril. Paano bang ligtas na paghahanda dito, lalo na yung mga baguhan? Na ito, may baril tayo dito, training gun lang to. So una, hawakan mo siya dito. Ito yung tinatawag na trigger finger out. So, Trigger finger out. Hindi dapat sa loob ng gatilyo. Oo, hindi pwedeng nandito. Kasi pag nagulat ka, na-nervous ka, baka ma-squeeze mo, puputok siya. Ang last naman is yung muzzle. Ito dito, yung lumalabas, kung saan lumalabas ang bala. Hindi mo itututok sa tao, sa hayop, sa bagay. Dapat nasa baba lang siya. Nasa baba lang? Okay. Kung babaril ka na, paano gagawin mo? So yun, kailangan mo nang itutok, tapos kailangan mo nang ilock yung elbow mo, tapos yun na, kailangan mo nang bumaril. Dahil may insidente ng road rage at may nangyaring barilan, yung insidenteng point blank o kaharap mo mismo ang armadong tao, paano tamang pag-handle ng sitwasyon? Tinutok sa mukha mo, ganyan. Road rage. Binura ka, nandyan sa mukha mo. Kung ang problema kasi ngayon, Kuya Kim, yung mga kotse natin, nakasara yung bintana. Hindi mo alam kung nakatutok ang baril. Or kung nakatutok na, hindi mo mag-grab yung gun. So kung papunta na sa inyo, papunta na sa iyo yung salarin, yung babaril sa iyo, tapos hindi mo mapatakbo yung sasakyan mo, traffic, hindi ka makatras, hindi ka makabante, kailangan ibaba mo na yung bintana. Ngayon, kung pinapalabas ka naman, mas maganda, lumabas ka na. Para sa time na itutok sa iyo, may magagawa ka. Let's say, natutok sa iyo yung baril, nakalabas ka na. Ang bilis, ano? So, same principle. So, mas maganda lumabas ka ng kotse. Imbis na doon ka makipagburahan o makipaglaban sa loob. Limited ka. Kasi baka mag-iba yung isip niya, itutok sa'yo, tapos iputok sa'yo. Kung halimbawa naman nilapitan ka naman ng isang armadong tao habang nasa sasakyan, sinabi mo, ang pinakamabuti dapat bumaba ka. Okay, yung ginawa mong pagsipa kanina, paano yun? Nakababa na sa sasakyan, paano? Una, kailangan mong hawakan yung baril. So, i-grab mo yung gun tapos i-redirect mo. Redirect? Oo. So dapat yung muzzle kung saan lumalabas yung bala sa taas. Kasi pag nasa baba siya, pwedeng may tamaan na iba. Baka yung mahal mo sa buhay, yung tamaan. Okay. So pagka-grab mo, double hand control kagad. Double hand control? Okay. Dito sa may hammer. So sa'yo na yung baril na double hand. Pag hinatak niya, sasabay ka na. Tapos, kailangan natin strong counter-attack. Palaging dun sa groin area ang sipa. Kasi doon ang pinakamasakit. Yun, 3,000 bones breaking ang feeling nun. 3,000 bones breaking? Masakit pa sa panganganak yun. Kung sakaling mas malayo naman ang gunman at nasa loob ka ng sasakyan, anong pwedeng gawin? Malayo. Malayo. Yun, ang chance mo nun is kailangan mo tumakbo, lagi ka nakadrive. So, lagi ka nakadrive, tas ready yung accelerator mo. So, pagka-abante naman, kung may chance kang umabante ka. Kung may mga puwang naman yung mga sasakyan, isingit mo yung sasakyan doon. Kasi kung road rage lang, hindi ka na niya habulin. Kung assassin din, ibang usapan yun. Kung road rage, ipuputok lang yung baril sa galit. Sa baka galit. Baka hindi na itutok sa'yo. Pagka tumakbo kang ganyan, makabangga ka na sasakyan, which mas okay kaysa mamatay ka. So, hindi na siya hahabol, magugulat na siya. Tama. Kung hindi ka naman makaabante, magre-reverse ka. Paatras naman. Yun. May kasabihan tayo na pagka dilabas po ang baril, iputok mo. Tama o mali? Yun ang maling kasabihan eh. Yun yung maling turo. So, hindi dapat sinasabi yun, tsaka hindi dapat tinuturo yan. Situational. Situational Iba't iba. lahat.
Dindo, maraming salamat and nice to see you again. At sana huwag ka magsawa sa iyong pagbisita rito. Mga kapuso, tandaan ang pagkakaroon ng isang armas ay hindi karapatan kundi isang privilege sa may kaakibat na mabigat at malaking responsibilidad. Salamat po. Thank you.